Hindi lang po ang Pangulo ang may insertion sa budget. Pati po si Congressman Sandro Marcos, meron din pong pinapasok taon-taon. Isang kriminal na umiiwas sa hustisya. Yan ang tawag ni Presidential Son at House Majority Leader Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos kay Saldico, nagbitiw na kongresista at dating House Appropriations Panel Chairperson. Kasunod yan ang panibagong aligasyon ni Ko na bukod kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nagpasingit umano ng 100 billion pesos na halaga ng proyekto sa 2025 national budget, may mga insertion din umano si Congressman Sandro. Nagkakahalaga umano ito ng nasa 50.9 billion pesos mula 2023 hanggang 2025. Noong 2023, may 9.636 billion pesos. Noong 2024, 20.174 billion pesos. At nitong 2025, 21.127 billion pesos. Lahat-lahat, ang kabuuan ay 50.938 billion pesos. At bawat taon po, sa tuwing dumarating ang BICAM budget process, lagi po may utos si Congressman Sandro na ipasok ang mga proyekto niya. Pero babala ni Representative Marcos sa publiko, walang kredibilidad si Ko na layon anyang pabagsakin ng gobyerno para maabsuelto siya sa kanyang mga krimen. Destabilisasyon at hindi revelasyon ang mga akusasyon nito ayon sa Presidential Son. Dagdag pa nito, batay sa intel, may ginawa ng pakikipagkasundo si Ko sa mga makikinabang kung babagsak ang gobyerno. Tinawag din nito si Ko na bagong kampyon ng DDS Group at kasinungalingan ang mga pahayag nito. Inihayag din ni Congressman Sandro Marcos na kaya tinanggal si Saldico bilang House Appropriations Panel Chairperson ay dahil natuklasan ng House members ang kasakiman at katiwalian nito. Si Corinne umano ang may pakana ng Sagasa. Sagasa ang tawag ni Navotas City Representative Toby Chanco sa ginawang pagsingit ng flood control projects ni Saldico sa distrito ng walang kaalam-alam ang isang kongresista. Samantala, inihain na ng Makabayan lawmakers ang House Resolution No. 515 para makapagsagawa ng malalimang investigasyon ng Kamara sa mga seryosong aligasyon sa PBBM administration. Partikular na ang mga pahayag ni Saldico at dating Public Works and Highways Undersecretary Roberto Bernardo. Mas ang nangyayari dito, ginagamit na yung linyang destabilization para patahimikin ang testimonya or statements ni Saldico, pati yung corroborating statement ni Yusek Bernardo. No? So cover up na po ang ginagawa at ngayon dumalapit na tayo sa actual na panunupil kasi ginagamit na yung salitang destabilization. Ito'y lalo na't ayon din sa pinakabagong aligasyon ni Ko ay direkta na umano nitong nakausap si PBBM kaugnay ng budget insertions. Pero sa halip na kumalma ang Pangulo, lalos lang siyang nagalit. Sa halip na itanggi o linawin niya ang tungkol sa 100 billion insertion, pinagsabihan niya kami ni dating Speaker Romualdez at sa akin mismo, diretsahan niyang sinabi, "Huwag mo akong pigilan sa mga insertions ko. Huwag ka nang makialam sa budget." Dahil sa mga binitawang salita sa akin ni BBM, naging malinaw sa akin na siya mismo ang nag-utos kila Secretary Mina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin na ipasok ang 100 billion pesos worth of projects. Kaya kung hindi talaga totoo na galing sa Pangulo ang utos, bakit hindi niya agad tinanggal noon pa sina Secretary Mina Pangandaman at Undersecretary Adrian Bersamin nang pinaalam ko sa kanya ang 100 billion insertions? Muli namang umaapela si House Deputy Minority Leader at mamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima kay Ko na umuwi na ng Pilipinas at panindigan ang mga aligasyon nito. So ilan pa kaya mga video na yung mga ilalabas nila? Kasi pag mga ganyan-ganyan lang, kasi hindi natin maiwasan isipin na meron pang ibang agenda kung ganyan ang style ng pagpapalabas ng mga mga exposés, revelations, disclosures. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.